Isang ano to, isang example ito, mga bossing ng kabobohan nila. Oh. Ayan, oh, isang example ng kabobohan nila noong 2023 sa galit nila sa China. Tinanggal nila yung e-visa entry ng mga Chinese. Oh, tinanggal nila kaya yabang eh. Masyado tayong bilib sa mga Amerikano eh. Galit ang Amerikano para siguro bati-bati tayo ng Amerikano, galit ang Amerika sa China. Oh, papangitin natin ang reputasyon ng China. Ang hindi nila alam, China has always been our partner since wala pa tayong republika na sarili. Oo, na tayo, negosyo na tayo sa mga Chinese. Kaya nga tayo dito sa Pilipinas ang may pinakamatandang Chinatown at 500 years old na. Ganun na, mas matanda pa sa Republika ng Pilipinas yung Chinatown natin. Ibig sabihin, the Chinese has always been our partner in terms of economy and yung pakikipagbarteran at palitan ng produkto. So malaki ang naitutulong ng China sa atin noon pa. Ang ginawa natin, inaway natin ng China. Dahil doon, ano nangyari sa Pilipinas? Bumagsak ang turismo. Nasa dulon-dulon na tayo ng turismo. Kasi ang mga Chinese, sa totoo lang, maraming bawal sa kanila, sa bansa nila. Maraming bawal magsugal. So ang ginagawa nila, kasi nga mayaman ng China, maraming mayayaman doon, pupunta yan, magbabakasyon yan para waldasin yung pera nila. Kasi doon sa bansa nila, para mawaldas nila yung pera nila, kailangan nilang bumili ng mga mamahaling sasakyan, bibili sila ng mga mamahaling bag. Ganun ang ginagawa nila. Wala sila masyadong leisure doon in terms of, for example, yung sugal. Napakalaki ng ekonomiya natin sa pagsusugal. Ang daming casino dito, hindi ba? Diyan nga yumaman ng Amerika, kaya nga may Las Vegas sila eh. And yung China, meron na nga rin silang Macau eh. Hindi ba? Sugal talaga yung kung gusto, malaki ang perang nakukuha mo diyan. So dahil bawal magsugal sa China, ang ginagawa nila, pumupunta sila dito sa Pilipinas, pinupuno nila lahat ng casino noong mga panahon ng mga Chinese na malayang nakakapasok sa Pilipinas. Punong-puno ang mga kasino. Doon sila nagwawaldas ng pera nila, magdamag silang nagsusugal. So yung pera nila nandito sa Pilipinas nila ini-spend. Yung mga luxury items sa Pilipinas, dito sila bumibili. Ang daming naitutulong pagdating sa cash flow ng mga Chinese tourist. Nag-focus tayo sa mga Koreano. Alam nyo ba kung saan mahilig ang mga Koreano? Uminom. So anong napupuno pag nandito Koreano? Mga beer house. Kaya ngayon, nagdamihan na naman yung mga pokpok, nagdamihan na naman yung mga putatsing. Dahil yung mga Koreano, mahilig sa babae. Yung mga Chinese, mahilig sila saan? Kasi nga busy sila, kakanegosyo, kakapalago ng pera. Gusto nila, pag nagpunta sila sa isang bansa, doon sila sa mga mamahaling resort, kakain sila, magsusugal sila. Therefore, yung cash flow sa Pilipinas, malusog. Ayan, tinanggal natin. Ito, tingnan ninyo itong balitan to. Tourism Secretary Cristina Frasco welcomes the relaunch of electronic visas for Chinese nationals set to commence in November. Frasco said the suspension of the e-visa system in 2023 had a significant impact on the country's ability to meet tourism targets. Diba? Ibinabalik nila. Bakit nyo kasi tinanggal in the first place? Bakit nyo tinanggal in the first place? So ngayon, ibinabalik nila kasi nga daw, humina yung turismo natin. At least 50% ng mga turista natin galing ng China. Ang yayaman ng mga yan. Dito nagwawaldas ng pera yan. Tingnan ninyo yung mga Koreano, pumunta rito, pinagbubuntis ng yung mga kababayan natin. Parang yung din yan yung PACC, di ba? Yung Presidential Anti-Corruption Commission. Tinayo yan ni Pangulong Duterte to safeguard yung pondo ng taong bayan para imbestigahan lahat ng mga kurakot sa gobyerno. First order of business, pinatanggal yan ni Bongbong. Bakit? Di para magnakaw sila. Eto naman ngayon, tinanggal ito, yung mga visa para sa mga Chinese to please the Western power. Parang kampi nyo kami, gigipitin namin ng China. Akala naman natin kailangan tayo ng China.
Mas kailangan natin ng China kaysa sa kailangan tayo ng China. Tingnan mo, si Frasco nangayayat na. Ang laki pa naman ang ginastos niyan para baguhin lang yung slogan na it's more fun in the Philippines to love the Philippines na wala namang may pagmamahal sa Pilipinas ngayon. Ang laki nung nawala sa turismo at ramdam na ng tourism sector na talagang naghihirap na yung turismo natin dahil nga imbis na maghikayat tayo ng mga turista, nang bablak pa tayo. Nang di-discriminate pa tayo, mantakin mo, i-discriminate mo first world country, third world country kan naturingan. Akala mo naman ikaw lang may beach sa Pilipinas. Akala mo naman ikaw lang may casino sa mundo. Sa Asia, akala mo naman ikaw lang yung mayroong magagandang mga hospitable na mga tao. Tingnan mo ang Thailand. Grabe ang Thailand. Wala kang mabook na mga hotel. Lahat ng mga hotels nila, lahat ng mga grabe ang tourism economy ng Thailand ngayon. Malaysia, mantakin, tinalo pa nga tayo ng Cambodia eh. Ang dami na nga kidnapping ng mga turista dyan sa Cambodia. Cambodia pa rin pinupuntahan kaysa sa Pilipinas eh. O kasi masyado tayong mayabang, masyado tayong mataas ang tingin natin sa sarili natin. Akala mo naman kaya natin yung sarili natin. Oo, akala mo naman kaya natin mabuhay nang wala yung China. Hindi tayo pro-China, puro Philippines tayo. Kung kumikita tayo sa China, di pabayaan nyo silang pumasok dito sa Pilipinas. Para naman yung si Frasco tumaba-taba na. Particularly from one of its strongest pre-pandemic markets. She noted that the Department of Tourism had long advocated for the reinstatement of the e-visa system since its suspension. The relaunch responds to market demand, industry feedback, and aims to address a gap that has limited regional competitiveness for nearly 3 years. Di ba? Competitive tayo. Noong hindi pa nila tinatanggal yung e-visas for Chinese tourists. Ngayon gusto nilang ibalik kasi na-realize nila na shit, mali yung move natin, nalugi tayo. Therefore, ibalik na natin. Yan kasi ang problema sa gobyerno natin. Inuuna yung politika. Kaysa sa ikabubuti ng bayang Pilipinas, ang inuuna nila yung pansarili nilang kapakanan. They want to be friends with the Americans. Yung mga Amerikano naman, hindi naman yan pumupunta rito sa atin. Nagpupunta naman yan doon sa sa mga Acapulco, Mexico, ganyan. Hindi naman yan talaga pupunta yan dito sa atin. Unang-una sa lahat, ang layo ng Pilipinas eh. So, anong mahihita natin sa kanila? Ang lilibog pa ng mga yan. Yung mga ibang mga kanupa pag nagpunta rito, putya, ang punteriya pa yung mga kabataan natin. Dahil mga child predator ng mga Amerikano. Mga European, mga predator, mga Australiano, mga predator eh. Di ba? Itong mga Chinese na to, when they go here, they just spend money. Wala silang pakialam. Well, madugyot lang din siguro sila, maingay or pasaway, pero kasama yun sa pagninegosyo. But the thing is, ang laki ng perang ipinapasok ng mga turista na yan dito, sayang yung ilang taon na nawala sa bagay. Kahit naman pumasok yung pera na yan, nanakawin lang din naman eh. So, ganun din. Diba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap